Liliwanagin ko lang po ito, mga kaibigan. Itong halos 24 oras na, 24 na oras na nakalipas. Salamat pala, by the way, sa lahat po ng mga kasamahan ko sa tribe, sa traditional media, sa social media, content creator, vlogger, lahat-lahat po. Sa inyong mga kanya-kanyang suporta or opinion, analysis at iba pa. Pero siyempre, una-una nire-respeto ko po ang inyong mga karapatan at mga sinasabi tungkol ho dun sa aking pag-alis officially ho sa PTV Port. Wala pong black and white na ako ay tinanggal, wala pong black and white na ako ay hindi na pinapayagan sa Channel 4. Ako na po ang nagdesisyon na hindi na ako babalik dyan. Matapos hindi ako payagang mag-broadcast kahapon with my guest, Claire Castro, Presidential Spokesperson, Undersecretary ng PCO, at General Trinidad, Spokesperson ng Philippine Navy sa West Philippine Sea. At isa ho sa gusto ko rin linawin, ako po kasi ang lahat po ng aking ginagawa at sinasabi, hindi ko binebenta. Hindi ako nagbebenta. Naniniwala ako na principle not for sale. Ang paninindigan ay hindi ibinebenta. At hindi po yan ang galaw ng inyong lingkod. Sa tagal ko na po sa industriya ng broadcast, hindi po tayo ganon. At dito ho sa social media. Mangyari ho kasi, may mga ibang na dinig ako doon sa kanilang mga sariling account, sa kanilang mga YouTube channel, na ako daw po ay nagpagamit sa DDS. Ginamit daw ako ng DDS kasi raw babagsak na yung Marcos. Kaya daw ini-expose ko yung katiwalian. Maling-mali po yan. Hindi po ako ganun. At walang lalapit sa akin DDS kasi alam nila hindi naman nila ako makukuha. Prinsipyo po ito. Yung iba naman naghahanap ng ebidensya. Yung pong ginawa ko sa loob mismo ng istasyon ng PTV at doon ko sinabi na merong korupsyon at merong kapabayaan sa istasyon na yan. Sapat ng ebidensya yun dahil doon ko sinabi sa loob. Hindi press release, hindi sa labas ng studio. Hindi sa labas ng building. Doon mismo sa loob. Live po yan. By the way, salamat po doon sa mga gumamit at ng isyong yan. Na-play ko, nakita ko, salamat po. By the way, hindi ko na masasabi kung sino-sino, madami po sila, marami po kayo. Pero isa ko sa aking pinasasalamatan ay si General Macanas, tama? At saka si yung retired general, ano ba yung general opinion? Ano nga nalimutan? Sorry, general, nalimutan ko yung title ng vlog mo. At saka si Chris Ulo. Chris, thank you Iba ka. Salamat. So, balik lang tayo dun sa issue. Wala po at hindi pwedeng gamitin ako sa ganon. Yung nagpapalabas na ako daw ay ginamit ng paggamit dahil pabagsak na ang Marcos administration. Hindi po. Sinabi ko naman sa inyo from day one, nung araw pa, voluntary akong tumulong kay Marcos. BBM pa lang yan. Simula nang mag-file yan ng Certificate of Candidacy before election ng 2022. So, ibig sabihin 2021 pa lang nung filing. Tinulungan ko na yung voluntary sa radyo, sa television. At nung mag-vlog na nga ako, na magsimula ako ng 2021, tinulungan ko na siya until now. Hindi ako nagpakita at hindi ako hinanap ni Marcos personal. Hindi ako nakikita at hindi ko rin siya nakikita ng personal. Yung kanilang buong pamilya. Hindi ko ugaling magpunta ng Malacanang, kung ano-anong gagawin para lang malumapit, pupunta sa isang lugar para lumapit. Hindi ko po ugali yun. So, mali yung nagsasabi na binenta ko dahil magiging Duterte na raw ako. Wow. Huwag gano'n. Napakababaw na argumento. Argumentong suntok sa buwan yan. Argumentong for contempt only. Para lang kayo magka-abuse. Huwag naman. Huwag niyong gamitin yung prinsipyo ko at ginagawa ko dun sa maling impormasyong ginagawa niyo. Okay lang gamitin yung video ko at sinasabi ko kung nakalinya dun sa aking ginawa.
ng pagsasabi ng totoo at katotohanan. Ang katotohanan, katarungan, at kalayaan, karapatan ng taong bayan sa kanilang pera ang ipinaglalaban natin dito. Hindi po yung ang dating pinapalabas nyo na nagpapagamit ako, hindi. Ba't ako magpapagamit? Di ba? Mayroon pang isang, yung sinabi pa nga niya diba? Actually, may nag-forward sa akin. Kaya ako nadinig. Sabi niya wala na daw tatanggap sa akin na istasyon ng radyo kasi raw tinitira ko yung network na aking pinagtatrabahuan. Prinsipyo yan, iho. Kung nakakaintindi ka ng prinsipyo yan. Kung bakit ko ginagawa, katotohanan yun. Pero yung sinasabi mong wala nang kukuha sa akin, nagkakamali ka. Kahapon pa lang, 2 na yung tumawag sa akin Kanina meron na naman. Marami na nag-o-offer. Sa kanila ako mapunta. Hinihintay nila ako. Actually, yung isa nga matagal na akong kinukuha. Nung malaman, umalis ako ng Channel 4, nauna pa siyang tumawag sa akin. Inuuna pa yung pagre-recruit sa akin kasi nagtanong kung ano nangyari. So, hindi totoo na walang kukuha sa taong may prinsipyo. Sa taong pinaglalaban ng katotohanan. Ako yun Pinangangalandakan ko yun, hindi ko pinagyayabang, pero totoo yan. Idinudugtong pa sa iso ng Kibuloy. Ang Kibuloy at SMNI, wala na kami yan. Kung ano ang ginawa ko sa SMNI noon, ibang iso yun. Kaysa sa dito sa PTV, PCO, Presidential Communication Office. Mula kahapon, walang taga Channel 4 na magsasabing fake news ang ginawa ko. Lahat sila sumusuporta. As of now. Kasi araw-araw kong nakikita yung kanilang kalagayan. 3 taon nga September 5, 2022, nang kuhanin ako ng gobyerno, dalhin dyan sa Channel 4. Kahapon, eksaktong 3 years. Everyday yung programa ko. Alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. 8:30 pa lang, minsan 8:10 pa lang, nandyan ako araw-araw. Kitang-kita ko. Ramdam ko ang kanilang kalagayan at pangangailangan ng studio, ng building, ng mga tao, ng mga power facilities. Lahat yan. Kaya kahit hindi sila magsumbong sa akin, ginawa ko yung aking dapat na gawin bilang mamamahayag, bilang Pilipino at nagmamalasakit, at sinusundan ko yung sinabi ng Pangulo. Tulungan siya. Isumbong sa Pangulo ang problema. Yun ang aking paraan ng pagsusumbong sa Pangulo, na sabihin ko sa national television ang problema ng PCO at saka ng Channel 4. Kasi direkta yan sa Pangulo. Makakarating sa kanya yan. Kasi dadaan ako sa Ang daming tumawag sa akin kahapon, tsaka kanina, ng kagabi. By the way, salamat nga pala doon sa mga government official, Malacanang official. Naintindihan ako, nagpasalamat pa yung iba. Marami silang idea, marami silang suggestion, sabi ko, wag. Hindi yun ang layunin ko. Pero sila sinasabi, ganito ang gawin natin. Kaya sabi ko, no. Hindi naman yan ang purpose ng aking expose. Pagmamalasakit lang sa kalagayan ng Channel 4 na television ng bayan, People's Television, pag-aari ng taong bayan yan. Hindi yan pag-aari ng PCO. Hindi yan pag-aari ng kung sino lang. Mamamayang Pilipino ang may-ari niyan. Kaya dapat nating pangalagaan, suportahan at mahalin. Ito yung nagsasabi na ako'y ginamit ng paggamit. Pakikita ko sa inyo ito. 2021 pa yan. Asia Pacific Luminaire Awards. Mike Abe, Outstanding Broadcast Journalist based on principle. Ayan o, basahin nyo. Kita nyo. Pinangangalagaan ko yan. Nagtiwala sila sa akin. Ginawa pa yan, no? Kung saan? Okada Hotel, Grand Ballroom, Manila. June 26, 2021. So, ilan yan? 5 taon na, halos. Bago pa dumating ito, marami pa tayong award na nasa likod ko. Pinangangalagaan ko yan. So, ay yung sinasabi nyong nagpagamit ako dahil babagsak na ang Marcos administration, never. Hindi babagsak ang Marcos administration kasi sinasabi niya ang totoo. Ang taong bayan ay susuporta sa Marcos administration dahil gusto ng Pangulo Marcos mawala ang korupsyon. Ayaw niyang pagtakpan at yun ang ginagawa ko.
huwag niyo naman yung gamitin yung ginagawa ko dahil lang sa inyong interes. Basahin niyo ang mga comment section ninyo. Kita niyo, iba ang sinasabi ng tao. Ganun lang po. Hindi po ako nagagalit, ha? Nire-respeto kayo. Kaya lang napilitan ako magpaliwanag kasi iniiba ang dating ng iba. May bumabanat pa nga eh. Ha? Principle is not for sale para sa akin. Ngayon, kung kayo ang gumagawa nun, bahala kayo. Pero ako hindi. Pangangatawanan ko yan. Alam niyo, sa totoo lang, kung sa pera ako nakatingin at yung sweldo ko kung magkano binabayad sa akin bilang talent nila, pwedeng ibaliwala ako yung problema nila. Wala akong pakialam sa problema nila dahil hindi naman ako empleyado. Talent lang ako. Hindi ako magbubulag-bulagan ako at magbibingi-bingihan ako kung anong meron dyan sa compound ng Channel 4 at kanilang ginagawa at kanilang kalagayan. Pero hindi ako ganon. Nakita ko, naramdaman ko, naririnig ko. Araw-araw yan nakikita ko. Hindi ko kayang tiisin yun. Yung 3 taon na nagtiis ako dyan at nakita ko ang sitwasyon, enough na yun. Kaya nga yung mga tumawag sa akin kahapon ng mga Malacanang official kung saan-saan, Mike, bumalik ka, kami ang bahala. Mike, hindi ka dapat mawala dyan. Kami ang bahala. No, sir. Hindi na ako babalik. Hindi na ako babalik dyan. I-offer pa nga nakapalit. No, sabi ko, hindi ako ganun. Hindi ako babalik dyan. Ayusin ka nyo. Ayusin nyo ang PTV. Ayusin nyo ang kanilang facilities. Tulungan nyo ang mga empleyado dyan. Ayusin nyo yung building. Ayusin nyo ang lahat ng kailangan nila. Yan ang ebidensya, yung buong building. Magpunta kayo dyan dahil inyong television yan. Television ng bayan yan. Puntahan nyo kung anong kalagayan niya. At masasaksihan ninyo kung ano yung mga sinasabi ko. Hindi ko kailangan maglabas ng resibo. Yung 3 taon na ako'y nandyan araw-araw, enough na. At doon ako mismo nag-live, inuulit ko sa kanilang studio at sinabi ko yung katotohanan. Yun ang ebidensya. Thank you po. Salamat muli. Sorry po dun sa mga kung nasaktan kayo, kung ano man. Ang prinsipyo po ay siyang manginibabaw dito. Hindi pera. Kahit anong kapalit, kahit anong offer, kahit hindi po yan pwede. By the way, salamat po dun sa mga tumawag, nag-o-offer, na ako, kailangan daw nila ako, gusto nila akong isama. Sabi ko, magre-relax muna ako. Dahil sabi, hindi tayo mawawalan ng trabaho. Dahil ang tao at ang prinsipyo, kailangan ng matitinong opisina, kailangan ng matitinong kampanya, at kailangan ng mga taong nakakaintindi ng prinsipyo. Please like, share, subscribe, and follow. Relax lang tayo. Bagpaligo pa ako. Sorry po.